should live by faith. Should live by always believing, mga kapatid. Hallelujah. Sa gabing ito ay ating isamang idalangin si Sister Hart at si Aaron. Sa mga nakakaalam ay they rushed themselves to the hospital dahil sa hika. Both Aaron at saka Sister Hart na rin. Ay kagabi or the other night ay pumunta sila sa hospital at nagpa-obserba ng few hours. Nakauwi naman sila at humingi ng dalangin. So, wag nung kaligtaan mga kapatid, maaring di man natin alam ang kalagayan ng bawat isa. Just pray for one another. Pwede niyong i-personal bago natin i-generalize na idalangin ng bawat isa. So let us pray before we'll read our text. Father God, maraming salamat sa gift of faith. And I pray that we will always believe you. Not just believe in you, but believe you. Believe who you are. And always believing. We thank you, Lord, from saving faith to empowering faith, faith to move on, to press on, hanggang sa rapturing faith, even the faith for healing. Everything, Panginoong Diyos, ay nakaangkla sa iyo na aming sinampalatayanan. Our faith will always be and can only be powerful because the object of it is the awesome Almighty God. We lift your name tonight at kasama sa aming mga daing, mga panalangin. Tinataas ko ang buong iglesia, tinataas ko ang pamilya ni Brother Julius, Sister Hart. Ngayon ay nag-struggle pa sa kanilang karamdaman. Panginoon, maraming salamat na ang aming mga katawang lupa ay corruptible pa sa mga sandaling ito. Pero we believe na kasama ito sa iyong tinubos sa krus ng Kalbaryo until the time na ito'y papalitan mo ng incorruptible, immortal na mga katawan. Until then, Panginoon, kami ay patuloy na sasampalataya ng mga pagpapagaling mo, ng paghipo mo sa aming mga katawang lupa at pagpapalakas mo hanggang sa ito'y bawiin, ito'y hihimlay sa lupa o kaya abutan ng that mystery of body change. Help us to always believe in you, in your word and in your promises. God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of the apostles, the God of the prophets, we believe in you, our Lord Jesus Christ. We lift your name, we praise you, we magnify and we exalt you, you and you alone. Blessed be your name, Lord Jesus Christ. And please the whole church say, Amen, Amen. Hallelujah. Sa gabing ito, nais kong magbuklat at magbasa sa banal na kasulatan para sa ating teksto. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng Isaiah ulit. And we'll read from starting verse 8 hanggang 13. Sa ngayon ay basahin ko lang ang NASB. Bring out the people who are blind, even though they have eyes, and those who are deaf, even though they have ears. All the nations have gathered together, so that the peoples may be assembled. Who among them can declare this, and proclaim to us the former things? Let them present their witnesses, so that they may be justified, or let them hear and say, it is true.
But you are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, and there will be none after me. I, only I, am the Lord, and there is no Savior besides me. It is I who have declared and saved and proclaimed, and there was no strange God among you. So you are my witnesses, declares Yahweh, and I am God. Even from eternity, I am He, and there is no one who can rescue me from my hand. I act, and who can reverse it? I'm going to say, Amen. Mari na po tayo po mga kapatid. Lord bless the reading of His precious word. Sa mapagpalang gabi, 43. Sa mapagpalang gabi sa ating lahat. Bawat isa ba'y nasa maayos na kalagayan? Everything's all right? All is well? All is shalom? Tunay nga ba mga kapatid? Yung say amen? So, pati din sa aming mga kapatirang nasa online ay isang mapagpalang gabi, overseas kung meron man, or overseas na manunood, mag-view later. At alam kung merong ilan dyan na later na nila ma-view ang ating worship at gawain. Pwede rin kayo magpaabot ng inyong mga pananalangin or prayer requests, mga kapatid, sa every Wednesday prayer service. Purihin ang Panginoon. Sa gabing ito ay nais kong mangusap sa isang simpleng paksa, mga kapatid. At wala naman akong planning sa aking mga pangangaral, unlike sa ating pastor na he has plans. Random rin sa akin ang pagkukuha ng mga bagay at kasama ang paghiling sa Panginoon. Muli ay makapagbigay ng isang exhortation sa church. Maaring inisip ko one Wednesday from Psalms. At minsan nag-confide ako sa ating pastor na kung pwedeng one Wednesday rin ay ang hindi naman repeat the sermon from our prophet, kundi naisip ko lang na ang ibigay sa inyong harapan one Wednesday ay isa sa mga sermons ng propeta, ng ating messenger sa ating panahon. At naalala ko ang ating pastor ay may series about Bible answers about the end time, hanggang sa na-touch ang mensahero sa huling panahon. But ilan ba kaya sa atin, mga kapatid, ang nakapagbasa pa or nakikinig online ng mga sermons ng propeta? So, purihin ang Panginoon. Baka ang ating mga bagong generation ay ni isang title ng sermon ng prophet ay walang ma-recite. Hindi ko pa alam kung kailan ko simulan ang ganong plano rin every Wednesday. No, not every Wednesday, but I plan to share a sermon of the prophet once sa a month.
once Wednesday night. One Wednesday night. So, ngayon ay muli ako'y bumalik sa aklat ng Isaiah. Ang aklat na aking kinuhaan din ng teksto about God's great invitation. Ngayon ay umatras ako ng ilang chapters prior to chapter 55. And this is chapter 43. So, ako'y namangha at sa pagsisimula pa lang ng gawain ng ating mga tema ng ating mga awit. Ay halos magkakatugma. From I stand in awe of you, our God is beyond description. Isang pagpapahayag ng pagkamangha sa Diyos who is beyond description. And then, sa ating worship leader ay ang mga temang the solid rock, the solid foundation, the rock of ages, who is God like ours? No one. Amen? At yun ang tema na matalatang tumatakbo sa ating kababasa pa lang ng mga talata mula sa Isaiah. Our God is magnificent, wonderful, glorious. No one will ever be compared to Him. Even comes close. Even comes close to the God we serve ay nothing. He's an awesome God, so holy, so mighty, so generous, so glorious. Ito yung mga talata na linya ng mga awit ng isang puso, ng isang kaluluwa, ng isang taong sobrang namamangha at namangha sa kanyang Diyos. Hindi na tayo nasanay, hindi na natin gaanong inaawit din ang mga theologically rich na mga hymnals. Kundi atin ring pinipick up ang ilang mga contemporary worship songs. At totoo ang ating worship team at worship leaders ay maingat na rin sa mapagpili ng mga worship songs. At sa gabing ito ay ako'y namangha sa takbo ng mga mensahe ng ating mga awit. Because tonight, yan ang self-declaration ng Diyos sa kanyang sarili. Pero gusto kong pamagatan ang ating paksa na pag-usapan simply as chosen to be Jehovah's Witnesses. Chosen to be God's witnesses. Palitan na lang natin. Mamaya, ma-encourage yung mga kapatiran nating JWs. Baka meron tayong tagapakinig na JW pa. It's not an insult because actually, diyan ninyo kinuha, mga kapatid, ang inyong pangalan. You are my witnesses. Plus, chapter 44, verse 8, you are my witnesses. At since ang speaker ay si Yahweh, or YHWH, at sa panahon ng evolution ng English alphabet ay may lumitaw na J, kaya ang YH na WH ay napalitan ng JH, VH. At pati ang mga consonants, kaya mayroong Jehovah na lumitaw. Plus the word witnesses, kaya may Jehovah's Witnesses. So chosen to be Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses na born again. Hindi ko pa na-research kung sila ay tumatanggap sa doctrine about new birth experience. I-research nyo lang mga estudyante ang doctrine ng mga JWs. Pero chosen to be God's witnesses. May isang question akong nabasa na isang preacher. Sabi niya, have you ever wondered why when God saved you, He left you on the earth? Di ba kayo nagtataka na nung tayo'y iniligtas,
tayo niligtas ng Diyos, ay iniwan muna tayo dito sa lupa. Sabi niya, pwede naman daw, nung tayo naligtas, tayo sumampalataya, ay agad na tayong dalhin sa langit. So have you ever wondered why? When God saved you, saved us, ay nandito pa tayo sa lupa, mga kapatid. Isang William Arnott, A-R-N-O-T, a distinguished Scottish pastor last century, sabi niya, to every true Christian, quote, to every true Christian, these two things may be said. You have need of Christ, and Christ has need of you. Dagdag niya pa, the simple fact that a Christian is on earth and not yet in heaven or not in heaven is proof that there is something for him here to do. And if he is not doing it, the neglect shows either that he is not yet a Christian or that he is a Christian who grieves Christ. End quote. Ang isang totoong Kristiyano ay nasa dalawang bagay. Kailangan natin si Kristo at si Kristo ay may kailangan sa atin kung bakit nandito pa tayo sa lupa. Sabi niya ba, ang simpleng katotohanan ng isang Kristiyano na nandito pa sa lupa at wala pa sa langit ay proof na meron pang something, meron pang bagay na kanyang gagawin dito sa lupa. At kung hindi niya ginagawa yon, ang neglect, ang pagpapabaya o ang hindi paggawa shows either he's not yet a Christian or mananampalataya o Kristiyanong nagigrieve lang si Kristo dahil walang ginagawa. Minsan narinig ko rin sa ating pastor one time, ano ang isang bagay sa langit na hindi na pwede natin gawin? Hindi na natin pwedeng magawa. We can fellowship with the kapwa saints. We can fellowship with God. Dito sa lupa, we can praise, we can sing, we can pray. So, maraming pwedeng gawin natin sa lupa na pwede pang gawin sa langit except one. Ano kaya yun? At yun ay ang mangaral pa ng Ebanghelyo para sa mga makasalanan. I don't know kung yun din yun ang nabanggit ni Pastor. Wala nang preaching sa langit for the lost, for the sinners. Ang gawain na yan, mga kapatid, ay gawain dito sa lupa. Yan ang ating motto, yan ang mission ng church, yan ang vision, preach Christ, build communities, save the lost, reach for the lost. Anong kinalaman yan sa ating pag-usapan sa gabing ito? Well, pupunta tayo diyan, mga kapatid. Well, the book of Isaiah, especially chapter 43 and 44, ay puno ng mga pagmamalaki ng Diyos about sa kanyang sarili. Maraming mga talata tayong mabasa, especially if you'll start reading from chapter 40. At ang starting chapter 40 hanggang last chapter ay tinawag ito ng ibang mga scholars na Deutero-Isaiah, second Isaiah, because hindi sila naniwala na ang chapter 40 messages hanggang last chapter ay part ng prophetic messages ng propeta Isaiah. Nevertheless, nandiyan yan sa ating banal na kasulatan. We believe na it is God-breathed in. And then chapter 43 and chapter 44, maraming mga talata diyan, mga kapatid. Try to read it sa inyong mga tahanan. And God is boasting about His absolute deity. That's why makikita at mababasa natin ang mga self-exaltation, self-declaration ng Diyos sa kanyang sarili. I am He, I am God. Yan yung mensahe nga ng ating mga awit. Who can be compared? No one. Who can be compared to God about His magnificence?
about His gloriousness. Sabi ng Diyos about sa kanyang sarili, He's boasting of His absolute, I don't know my word na godness, absolute deity. Baga, passionate ang Diyos sa pag-exalt, pagtataas, pagtatanyag sa kanyang being, sa kanyang sarili. Siya ang laman almost. At kahit pa sa next na mga chapters. Pagdating sa chapter 43, sa ating mga teksto na ating kinuha ngayon, starting verse 8, ay sabihin nating through the prophet Isaiah ay nagpresent si prophet Isaiah ng isang courtroom na scenario. Alam niyo ang courtroom sa korte? Through which ang Diyos to the prophet Isaiah ay nag-summoned. Sinomon, alam niyo yung summon na pag ikaw ay may kaso, may summon na darating sa pena para humarap sa barangay kapitan, pinakabababa, lupon, na pinanguluhan naman ng barangay captain, or kung medyo grave na criminal offense ay probably direkta sa korte. Then there are summons, there are subpenas na tinatawag. So let's imagine sa isang courtroom ang pangyayari, ang mga talata na ini-imply ng ating mga binasa kanina lang, starting verse 8. So ang tinawag ng Diyos, ang Israel, the people of the world, of the nations, that's verse 9. So verse 8, I believe it is the people of Israel na sa ngayon ay nasa exile na, mga kapatid. Babylonian exile. Then the nations. Sa context ng Israel at ng mga propeta na nanghula sa bayang Israel, ang nations is the nations round about, the immediate na Gentile nations sa paligid ng Israel, especially ang mga empires, and then mga nasa paligid na mga hintil na mga bansa. At marami yan na mga hinatulan ng Diyos sa aklat ng Isaiah. So, Israel, the nations. Supposedly, and then ang Diyos. Sabihin natin na ang Diyos, the presiding judge na nag-summon sa mga bansa at sa Israel. Interestingly, ang ibang versions, ang dalawang versions, ang NLT, the New Living Translation, at ang NIV ay may kaunting kaibahan sa ating binasa kanina na Nasby. Kung marapatin yung basahin ko ang NLT, gusto ko para makita natin ang paggamit nila ng wala doon sa Nasby, wala doon sa ibang versions, tapos nandito sa kanilang versions because it is implied. Sabi nga. So I will start reading verse 8 also sa ibang version, kahit hanggang verse 10, verse 9. So sa NLT, ganito ang ating mabasa sa 8 and 9. Bring out the people who have eyes but are blind, who have ears but are deaf. Gather the nations together. Assemble the peoples of the world. So NLT yan. Gather the nations together, assemble the peoples of the world. So that's just parallelism. Hindi yan magkaibang grupo pa ng mga tao na sinomon ng Panginoong Diyos. The nations or the peoples of the world. And then ang next na mga talata is, which of their idols have ever foretold such things? Kung compare natin yan doon sa ating text o ating ginamit na version is, which of them, which is a pronoun, who among them
can declare this and proclaim to us former things. Pero sa NLT, which of their idols? So the people's idols or the nation's idols, alin sa kanilang mga Diyos-Diyosan? So yan ang linya ng thought ng NLT. Which of their idols have ever foretold such things? Which, referring to idols ulit, can predict what will happen tomorrow. So where are the witnesses of such predictions? Who can verify that they spoke the truth? Same with NIV. Ganun din ang NIV sa 8 and 9. Lead out those who have eyes but are blind, who have ears but are deaf. All the nations gather together and the peoples assemble. Then which of their gods foretold this and proclaimed to us the former things? Which of their gods? There refers to the people of the nations or people of the world. And then because of implication, kahit hindi clearly stated na it refers to idols, ang nire-refer ng NIV at NLT na makapag-foretold ng mga bagay at i-proclaim sa bansang Israel ay ang Diyos-Diyosa ng mga bansa. So which of their nations or peoples of the world's gods, NIV, NLT, idols, na makapag-foretold this and proclaim to us former things? The point is, ang point ng NLT, NIV, pero ang kagandahan kasi, sa NLT, especially sa NLT, kung ituloy ko ang verse 10, so ang NLT ay tumutukoy din, which of their idols? So, kung makita nyo ang scenario, God, the true God, the living God, ang nag-summon sa Israel and then the nations, tapos, ang propeta ay nagsabing, which of the nations, Diyos-Diyosan, ang makapag-foretold ng mga bagay na ito. So, God, Israel, nations, and then ang Diyos-Diyosan ng mga bansa. Yan yung scenario sa courtroom. Kumbaga, it's a courtroom scenario, courtroom drama, sabihin natin. Then verse 10, ang NLT, which of their idols, which can predict, foretold, so which are, and where are the witnesses of such predictions? So, tinanong ng Diyos through Prophet Isaiah, alin sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ang makapag-foretold, makapag-predict na mga mangyayari sa hinaharap at nasaan ang kanilang mga witnesses, mga saksi ng mga idols na ito, na ang mga idols na ito ay kayang mag-foretold, kayang mag-foretell, kayang mag-predict ng mga pangyayari sa hinaharap. So hinahanapan, according to NLT, ang hinahanapan ng Diyos, o naghanap ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan, ang tunay na Diyos, sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansa na magiging saksi nila. Saksi ng mga Diyos-Diyosan. God, the true God of Israel, the idols, the nations, and then Israel. Kasi pagdating sa verse 10, according to NLT, but you are my witnesses. Yan ang NLT. Hinanapan ang mga bansa ng kanilang Diyos-Diyosan na pwedeng manghula, pwedeng mag-foretell at mag-predict ng mga pangyayari sa hinaharap. Hinanapan ng Diyos. Alin sa inyo mga Diyos-Diyosan ngayon ang kayang gawin na mag-foretell ng future? Give me their idols, witnesses. Gusto ko yung ilatag kasi pagdating sa verse 10, but, sabi ni Yahweh, but, Israel, you are my witnesses. Yan ang sabi ni Yahweh. Bumaling siya sa Israel kasi ang tinawag nga, sinomon nga, Israel, nations of the world. Ang nations of the world ay may mga Diyos-Diyosan. Ang Israel ay merong tunay na Diyos. So, hinanapan ng Diyos, ng tunay na Diyos, ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa. Ng kanilang mga saksi, o sino sa kanila, dami niyong Diyos-Diyosan. Present niyo ang inyong Diyos-Diyos na pwedeng gawin, sabihin na lang, directamente pwedeng gawin ang aking ginagawa. Ginagawa ng tunay na Diyos. At ang sabi sa verse 10, maganda ang hindi nahiwalay, kundi magkarugtong ang sense dahil sabi sa verse 10, but, sabi ng Diyos,
You are my witnesses, Israel. So ang Diyos nagpresent ngayon ng kanyang mga saksi. Kaya hinanapan ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ng kanila ring saksi. I hope that you get the scenario, mga kapatid. Ang Diyos ngayon ay nagpresent na, but Israel, you are my witnesses. I will present you as my witnesses. Ngayon, mga bansa, na kung saan, alam nyo na, ang background dito, bakit sila na captive sa Babylon. And it's because sa kasalanan nilang pagsunod sa mga Diyos-Diyosan, pagtalikod sa Diyos. Yan ang wali, yan ang message ng prophets, Isaiah, Jeremiah. You will be captive sa isang bansang walang fierce nation. At yun ay nangyari, ang una ang Assyria sa Northern Kingdom, and then ang Southern Kingdom, nakausap ni Isaiah ay sa Babylon napunta. And it's because sa pagtalikod nila sa tunay na Diyos at nahumaling sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansa. Imbes na sila ay tumayong witnesses or as a nation witness ng tunay na Diyos, nahumaling sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansa na nakapaligid sa kanila. And that's the reason why sila ay na-captive. It's a sort of chastisement, punishment ng Diyos sa bansang Israel through captivity. So, nagpresent ang Diyos. Una nang nagpresent ang Diyos, but you are my witnesses, Israel. So, nakapagpresent ang Diyos ng kanyang mga saksi. Individual. Sa King James kasi, ye are my witnesses. Ang word na ye sa King James ay plural yan. Tumutok yan sa plural. And then, pagdating my servant naging singular. So let's say ang buong bansang Israel ay witness ng Diyos. Present ng Diyos as His witness. You are my witness, or you are my witnesses, O Israel, says the Lord, and you are my servant. So, ang Diyos nagpresent na ng kanyang masaksi. Ngayon, ang Diyos-Diyosan ng mga bansa ay hinanapan ngayon na pwedeng makapagsaksi na ang kanilang Diyos-Diyosan ay kayang tumapat sa tunay na Diyos ng Israel. So yan ang senaryo, mga kapatid, ng pagsumo ng Diyos sa Israel, sa mga bansa, sa kanilang Diyos-Diyosan, at ngayon ang buhay at tunay na Diyos ng Israel. So, it's either way, mga kapatid. I believe hindi naman na magkalayo ang gustong iparating na senses ng NIV at NLT at sa NASB. Kung mag-stick tayo sa NASB, ang sabi ng NASB sa mga pronouns na ginagamit, all the nations have gathered together so that the peoples may be assembled who among them can declare. So, walang directly sinasabi na ito'y tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ginamit ng NIV at NLT ang gods at saka idols because of it is implied. Nang tinukoy ng Diyos na them doon ay ang mga Diyos-Diyosan. Well, kung direct ang sense ng NASB na ang kinakausap ng Diyos ay ang mga bansa, who among them can declare this, then it is God, the true God, the living God versus the nations. Pero kung ang NIV at NLT ay maganda nating gamitin in presentation sa courtroom drama na ito, it makes sense, mga kapatid. True God, the idols or the gods ng mga bansa, then hinanapan ng Diyos ng witnesses, and then ang Diyos ay nagpresent ng kanyang sariling witnesses, at yun ay ang bansang Israel. So, ang punto ko, mga kapatid, sa gabing ito ay una, in-outline ko na kagaya ng comment ko sa ating mga awit, at salamat sa inspirasyon ng Panginoon sa mga mensahe ng awit, because it's actually the first sa inisip kong outline sa gabing ito. We should be amazed at God's self-exaltation. Yun, ang ating mga awit kanina ay pagkamangha sa ating Diyos, sa kanyang pagka-Diyos. So, we should be amazed at God's
self-exaltation, self-declaration ng kanyang sarili. At sabi ko kanina, ang chapter 43 and 44 ay puno ng mga self-declaration ng Diyos. I am God. I am He. There's no other God besides me. At yun ang ating mga inaawit kanina. Yun ba inaawit natin na may pagkamangha din sa ating Diyos, na ang Diyos ay beyond description. I stand in awe of you. Yan ang mga talata ng mga chapters na ito na magkasunod sa book of Isaiah, na from God mismo through the lips, through the mouth of Isaiah ay dineclare, in-exalt ng Diyos ang kanyang deity. That's why makita mo na ang very imbalance sa somo ng Diyos. O sige, thousands, millions of Diyos-Diyosan ng mga bansa. O sabihin natin, ang bansang Babylon na kung saan siyang nag-captive sa bansa sa Judah and Benjamin na tribe. Thousands, I think, thousands. Or libo-libo mang mga Diyos-Diyosan, meron ang Babylon. So pinanawagan, o Babylon, or nations, Moab, Egypt, where are your idols? Where are your gods? Let them present witnesses versus me. So first, we should be amazed indeed, mga kapatid, of who God is. Nawit natin kanina, you are magnificent, wonderful, glorious, marvelous, so generous, almighty. Yan ay awit ng mga kaluluwa. Sabi ko nga na pen down ng mga writer, ng mga lyricist, na ang kanilang mga puso, I believe, ay namangha sa Diyos. At yun ang mga self-exaltation, self-declaration ng nag-iisang buhay na Diyos ng Israel versus sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansa. I pray we are amazed sa Diyos na ating sinasamba, mga kapatid. Wonderful! Or else ulit, those are just lip service. But I believe, mga kapatid, every time, sa bawat inaawit natin, ang mga awiting pagpupuri, kagaya na lang ngayon, na nag-coincide din sa gusto kong unang iparating sa inyo, I hope na ang mga puso, ang mga kausap ko rito ay namamangha, at hindi matapos-tapos ang ating pagkamangha sa ating Diyos na sinasamba. Amen po ba, mga kapatid? So that's the first thing I want to raise. We should be amazed at God's deity. Sabihin natin, godness ng Diyos sa kanyang pagiging Diyos. Yung pagdeklara niya, I am God even from eternity to eternity, there is no one can deliver out from my hand. I act, and who can reverse it? Gumagawa ako at sino makapagpipigil? But just saying, I am God, yan ay deklarasyon ng Diyos sa kanyang sarili. Si Yahweh, si Jehovah, ay ang Diyos. Problema lang kasi ang nangusap sa Old Testament si Yahweh or si Jehovah. Kasi may grupo tayo ngayon, mga kapatid. Saan mo mababasa? Word for word, sa Biblia na si Kristo ay nagsabing, ako ang Diyos. Meron nga ba, mga kapatid? Pero sa Old Testament, si Yahweh ay direktamenteng nag-raise up, nag-declare sa kanyang sarili, I am God. Sana dalhin na natin si Jesus Christ sa Old Testament. Kasi meron talagang mabasa. Pag si Jesus yun nangusap, si Yeshua HaMashiach says, I am God. I am He. There is no one before me, and after me there is none else. Kaya lang, si Yahweh to eh. Kaya pagdating dito sa matalata ito, kung gagamitin to ng grupo na yan, yun ay ang Ama, ang tunay na Diyos. Pag ang JW naman ang gagamit, yun ay si Jehovah ang tunay na Diyos. Hindi yun si Jesus. Well, si Yahweh man, mga kapatid, or ang Diyos nating sinampalatayanan na si Jesus Christ, I believe, I pray na ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa ay patuloy na namamangha sa ating sinasambang Diyos. Amen. Upang ang ating mga awit, ang ating mga pagsisigaw ng mga papuri, ito'y pag-coincide,
saying the same thing sa declaration ng Diyos sa kanyang sarili. He's just passionate in declaring, exalting Himself. When Yahweh says, I am God, of course, dineclare niya ang kanyang deity. Pero nung pagsabi niya, I act and no one can reverse it, ano ang dineklara niya? Ang kanyang sovereignty. Nung sinabi niyang, after me, from eternity, I am He, dineclare niya ang kanyang eternality. Dineclare niya ang kanyang pagiging Savior. There is no Savior beside me. Those are declaration ng deity, pagka-deity being ng Diyos. His deity, I am God. His sovereignty, I can act and no one can reverse it. And before eternity, before the day of creation, before the creation day, I am He. He is the great eternal. Yan ang ibig sabihin ng Yahweh, I am who I am, the great eternal. Yan ang mga diniklara ng Diyos sa ating mga talata. And we should be amazed of these things, brothers and sisters. Not just tonight, kundi sa tanang araw ng ating mga buhay. Sulat nyo na lang, Isaiah 45, 5-7. I am the Lord and there is no one else. Can we say amen? There is no God except me. I will arm you though you have not known me, so that the people may know from the rising to the setting of the sun that there is no one besides me. I am Yahweh and there is no one else, the one forming light and creating darkness, causing well-being or peace and creating disaster. I am the Lord who does all these things. Masyadong iniangat, inexalt ng Diyos ang kanyang sovereignty to the point na He claim na siya ang nag-cause ng well-being and creating mga disasters. Hindi yun evil na moral evils, mga kapatid, kundi sa ibang versions, disasters, calamities. Ganun niya inangat, inexalt ang kanyang sovereignty to the point na inamin niya, inako niya ang final responsibility ng lahat ng disasters, calamities na nangyayari sa buong mundo sa bawat panahon. Though, ang iba ay it's just righteous chastisement or punishment ng Diyos. And yet, in His sovereignty, kaya niyang iangat ito saying, I create peace, I make peace, I provide well-being, I cause well-being, and I create disasters and calamities. And that's God's sovereignty. Listan nyo na lang, Isaiah 46, 9-10. Remember the former things long past, for I am God and there is no other. Ito yung mga awit natin kanina, I am God and there is no one like me. Say amen. Ang mga namangha sa pagka-Diyos ng Diyos ay mag-amen. Hallelujah. I am God and there's no one like me, declaring the end from the beginning and from ancient times, things which have not been done yet, saying, my counsel will stand and I will accomplish all my purpose. Yan ang ibig sabihin ng pagka-Diyos. Sovereign, eternal, can declare the end from the beginning. Savior, mighty Savior, almighty Savior. At in-emphasize ko ito, mga kapatid, sa unang pagbigay ko sa inyo ng outline just because I want us to be amazed, to wonder the godness, quote-unquote, ng ating Diyos na buhay. Or else, mga kapatid, isa tayo doon sa kabilang sinomo ng Diyos na may mga Diyos-Diyosan. At kung hanapan ng Diyos ng witness, mag-present ka ng witness na ang Diyos-Diyos mo ay kayang eternal, kayang mag-predict ng future, kayang mag-declare ng end from the beginning. Yun yung sense ng Diyos. Sinomo niya ang nations, dalhin niyo ang inyong mga Diyos-Diyos. Kaya ba ng Diyos niyo ang i-proclaim ang end from the beginning? The answer is none and nothing. Nobody. Yan ang sense ng Diyos. Only I am He who is eternal, sovereign, Savior, Redeemer, glorious, magnificent. And we should be amazed sa ating Diyos na sinasamba ngayon, mga kapatid. But we will not stop there because yan na ang pangalawa at yun ang ating paksa.
Hindi lang tayo, nais ng Diyos na hindi lang tayo hanggang pagka-amaze. Hindi lang tayo hanggang pag-awit na ang Diyos ko ay kamangha-mangha, so generous, so marvelous. Dahil pagdating sa verse 10, ito yung mensahe ng Diyos para sa atin. So sabihin na natin, ang sinomo ng Diyos ng mga bansa at kanilang mga Diyos-Diyosan hindi makapag-present ng witnesses. Na ang kanilang Diyos-Diyosan ay kayang gawin ang ginagawa ni Yahweh at nagagawa ni Yahweh. And that's true. Direkta, ang judgment, ang verdict ay, there is none. There's no one like our God. And yet, verse 10 is crucial, mga kapatid. You are my witnesses. Sa pasimula pa, mga kapatid, nung tinawag si Abraham, siya ang patriarch ng mga saksi ng buhay at tunay na Diyos. Nung the rest of humanity hanggang chapter 11 ay kasama sa Babylonian worship, tumawag ang Diyos ng isang magiging unang saksi at nagiging patriarka ng bansang Israel. At tinawag ng Diyos, but Israel, you are my witnesses. So hindi lamang tayo mamanga na may tunay na Diyos tayong sinasamba, na Diyos na sovereign, na Diyos na eternal, na Diyos na manlilika, na Diyos na Redeemer, na Savior. Hindi lang tayo hanggang pagsamba at pagkabighani, ma-amazed, kundi sabi ng Diyos, you should be my witnesses to these things that I am. You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am He. Tatlong bagay ang mapapansin natin sa talatang verse 10. Una, ang mga saksi o ang bansang Israel ay pinili ng Diyos na maging saksi. You are my witnesses. And then, pagdating sa kasunod na linya, my servant, nagiging singular. So it just refers to the nation of Israel, whom I have chosen. Sino ngayon ang Jehovah's Witnesses dito, mga kapatid? Na mga born again, of course, na mga Kristiyano. Tayo'y nagiging saksi ng Diyos dahil tayo'y piniling magiging saksi niya. Kausap ng Diyos ang Israel, you are my witnesses, Israel, my servant whom I have chosen. So tayo'y pinili, o ang Israel ay pinili ng Diyos na magiging saksi niya. That's one thing nating mapapansin sa verse. Well, dalhin natin sa ating mga sarili. Tayo ba ngayon ay tumatayong saksi, mga saksi ng buhay na Diyos? Amen. Can we shout, I am a witness of the true and living God? Yes, amen. Kahit pa tayo'y mga imperfect, sabi nga, hindi karapat-dapat na piliin ng Diyos. And yet, salamat sa Panginoon at tinuwid tayo na ang pagpili ng Diyos before the foundation of the world ay hindi nakasalalay sa kung ikaw ba ay karapat-dapat or hindi. Ikaw ngayon ay saksi ng buhay na Diyos. Dahil tayo'y pinili na magiging saksi niya sa panahong ito nating kinabubuhayan. And hindi ba kayo nagagalak niyan, mga kapatid? Sometimes, paano akong napili na Diyos na magiging saksi? Ako'y duwag. Like Moses. Paano ako tatayo sa witness stand ng Diyos at ang kaharap ay buong sanlibutan? It's you, God's witness against the world. So inisip natin, ako Panginoon na imperfect, I am a witness. Ako Panginoon na umid, mahiyain, I am a witness. And yet you are a witness. You're God's witness. And bakit?
Sabi ng talata nating nabasa, to Israel and to us, I have chosen you. Kahit sa ating mga imperfections, kahit sa ating mga timidity, kahit sa ating pagkamahiyain, sa ating slow to speak, I'm not eloquent as Moses said. And yet, brothers and sisters, before the foundation of the Lord, I believe kasama ito sa ating election. If we will just go back sa pinakamalalim pa ng ibig sabihin ng the word not chosen, kung dadalhin sa ating New Testament perspective, mga kapatid, alam na natin kailan tayo pinili ng Diyos. And we are God's witnesses, born in such a time as this, na ang buong sanlibutan ay ano na, brothers and sisters? From being bad to worse. And we are standing sa witness stand ng Diyos bilang mga saksi ng kamangha-mangha na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay banal, na ang Diyos ay matuwid pa rin kahit sa generation. Sabi ni Apostol Pablo, way back 2,000 years ago, at sa atin ngayon, a pervert, crooked generation, meron tayo, and yet, ikaw ay saksi ng Diyos. Ikaw ay saksi ni Yahweh, saksi ni Jehovah, saksi na ating Panginoong Kristo Jesus. Listan nyo na lang 43, 22 to 25. Yet you have not called on me, Jacob, but you have become aware of me, Israel. Ito yung sitwasyon ng Israel na pamali-mali. Ito nga ang dahilan kung bakit sila na-punished to captivity because of pagtalikod nila sa buhay na Diyos. At instead, ang pinili niya ay mga Diyos-Diyosan ng mga bansang nakapaligid. You have not called on me, Jacob, but you have become aware of me. Sinong napapagod na sa Diyos? Pagod na ba tayo sa paglilingkod sa ating Diyos, mga kapatid? Sabi ng banal na kasulatan, in Him we live, in Him we move, and in Him we exist. Pag pagod ka na sa Diyos, pagod ka nang mabuhay, pagod ka nang gumalaw. And yet, natatakot tayo pag namamanhid lang ang ating kaliwang balikat. You have become aware of me, Israel. Oh, how sad. Sad note. Verse 29, you have not brought to me the sheep of your burnt offerings, nor you have honored me with your sacrifices. I have not burdened you with offerings, nor wearied you with incense. You have not bought me sweet gain with money, nor have you satisfied me with the fat of your sacrifices. Ito yung Israel, pati yung kanilang pagsamba, pati yung required ng Diyos sa kanilang mga offerings, which is the best of the best. Hindi na nagagawa ng Israel, hindi na ginagawa. Sabi niya pa, rather you have burdened me with your sins, you have wearied me with your wrongdoings. Instead na mapagsamba, patuloy na paglilingkod sa buhay na Diyos, sabi ng Panginoon, hindi mo ako binusog ng anumang taba ng inyong mga handog, kundi pinagpasan mo ako ng iyong mga kasalanan, iyong pinahirapan ako ng iyong mga kasamaan. Ganon ang pagtitiis ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Ganon pinagtiisan ng Diyos ang kanyang bayan. Minsan nalimutan na natin, hindi na nagawa natin ang ibigay sa Diyos, ibalik sa Diyos ang the best. Kanina may paalala about our pledges. Hindi na natin na ibalik sa Diyos, hindi nyo ako binilhan ng mabangong kalamo ng halaga ng salapi, binusog mo man ako ng taba niyong mga handog. Nasaan ang inyong the best sacrifice? Nasaan ang inyong mga vow sa akin? Instead, mga pamali-mali, mga pagkakamali, ang pinasan ko instead, kasalanan nyo. Ang dinadala ko, ang pinagtiisan ko ay kasamaan ninyo, Israel. And yet, verse 25, sabi ng Panginoon, I alone, am the one who wipes out your wrongdoings for my own sake, and I will not remember your sins. Ganon mapagtiis ang Diyos sa atin, kahit ang the best na hindi na natin naibalik sa Diyos, brothers and sisters. Siya pa rin ang Savior who can wipe out our wrongdoings for His own sake. Bakit? He has chosen us to be His witness. Oh, salamat sa Panginoon sa Kanyang pagpili sa atin. Despite sa ating mga flawed na mga pagkatao, I'm so blessed. We're so blessed
Nang sabi ng Panginoon, I have chosen you. Hindi lang tayo witness, mga kapatid. Ang ating pagiging saksi, ang ating mga buhay, na ang magiging ramification, kung tayo'y mga saksing talunan or saksing matapang, ang ramification niyan ay patungo sa pangalan ng ating Diyos. And I hope tayo magiging saksing tunay, saksing matapang, saksing kung ano man ang design ng Diyos sa atin bilang mga witnesses niya. Despite our flawed nature, despite your timidity, kung mahina ka, mahinang nilalang, mahinang babae, mahinang lalaki, mahuyain, and yet, hindi nagbago ang pagpili ng Diyos sa atin. Sabi niya, I have chosen you as my servant. So servant witnesses, lingkod na mga saksi. At ikaw ito mga kapatid, ako ito mga kapatid na sinabi niya, I have chosen you. Sana ang lahat na para sa atin ay para din sa iba. Minsan, Panginoon, ako na lang. Sabi ni Moses, sa sobrang intercession natin, sa mga mahal natin sa buhay for the lost, minsan, kagaya ni Moses, ako na lang ang burahin mo sa book of the living. And yet, sabi ng Panginoon, I chose you. And yet, millions and still millions na mga tao sa libutan, walang Diyos. Walang nakilalang tunay na Diyos. Marami, milyon-milyon pa rin mga tao sa mundo na ang kanilang Diyos ay Diyos-Diyosan. And yet, ikaw, narito ka, kapatid, ang ating buhay sa mga ating paglilingkod, sabi ng song leader natin kanina, ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi mawalang bahala dahil ang ating pinaglilingkuran ay ang tunay na Diyos. Dahil dati rin naman ay mga deaf at mga bulag na mga Diyos-Diyosan ang ating sinasamba at pinag-aalayan ng lahat ng lakas, resources at panahon. Ngayon, purihin ang Panginoon. The God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob ay ang ating Diyos na sinasamba at pinupuri. The sovereign God, the Redeemer God, the eternal God. Wala nang ibang Diyos na kagaya ng ating Diyos. Pinili tayo upang tatlong bagay, tatlong salita ang sinabi ng Panginoon. I chose you. I chose you that you may know. I chose you that you may trust and believe me. And I chose you that you understand that I am God. So ang pagpili ng Diyos ay may mga purposes ang Diyos. Ang pagpili ng Diyos ay kasama doon na upang makilala natin siya. Hindi ka lang nandito mga kapatid naging Kristiyano na walang dahilan. Pinili tayo ng Diyos upang una makilala siya. That's already a blessing. Pinili tayo ng Diyos upang magtiwala, to believe, to trust Him. Naway nalipat na mga kapatid ang ating mga pinagkakatiwalaan. At nagtiwala na tayo ngayon sa Diyos dahil pinili ka upang sa Diyos magtiwala, sumampalataya. Pinili ka sa Diyos upang ngayon ay patuloy mong kilalanin. Kailan tayo titigil sa pagkatuto at pagkakilala sa Diyos? O mga kapatid, we will keep on learning the Lord. We will keep on learning our God. I have chosen you to know me, to understand me, to understand my ways, to believe me, to trust me. Ibig sabihin lang, in other words, mga kapatid, wala tayo rito. Ang ating mga pagsamba, ang ating mga pagsampalataya ay dahilang pinili tayo ng Diyos sa mga bagay na yan. Or else, nahumaling pa rin tayo sa mga Diyos-Diyosang, nagpakasaksi pa rin tayo sa mga Diyos-Diyosang hindi naman talaga Diyos, sabi ng banal na kasulatan. So kahit pagsampalataya, kahit pagkakilala natin sa tunay na Diyos, mga kapatid, ay dahil sa Kanyang pagpili sa atin. Yan ang mga significant things na meron dapat ang isang saksi. Kilala mo ang iyong sinaksihan. Sinampalatayanan mo. Pinagkatiwalaan mo. Tatayo tayong saksi because we trust God. Tatayo tayong saksi because kilala natin
Ang Diyos na kung saan pumili sa atin para magiging saksi. Hindi saksi-saksihan. At bilang saksi, we understand God's ways. We understand who God is, what can He do, how He works. Kahit ang kanyang mga pamamaraan, sabi ng banal na kasulatan, are past finding out, and yet salamat Panginoon, pinili tayo para maunawaan, maintindihan ang kanyang mga pamamaraan. Dapat maintindihan na natin na kung hindi man ibibigay ng Diyos ang ating mga dalangin, we know and understand God's ways. At ang sigaw pa ni the same prophet, God's ways are not our ways. But we should have understood how God works, how God does things sa ating mga buhay. Dahil yan kasama sa kanyang pagpili sa atin. To know Him, to believe Him, to trust Him, and to understand God. Oh, napakasarap ng mga pagpapala yun, mga kapatid. Sinong Diyos-Diyosan ang kayang gawin, piliin ka para intindihin, maunawaan? Totoo, ang sabi ng banal na kasulatan, they are dumb and they are deaf. Ang ating Diyos, buhay. Ang ating Diyos, may salita. Ang ating Diyos, may mga pangako. Ang Diyos-Diyosan, bulag, bingi. Ang ating Diyos nakakarinig ng ating mga deepest secret, the most secret na bulong ng ating mga puso. God hears even the whispers of our hearts. That's who God is, who the true God is. Ang mga Diyos-Diyosan, bulagan, bingi, ang ating Diyos nakakarinig at nagsasalita. Our God is the God who speaks. And praise be to God. Isn't He amazing? And yet, as I said, huwag tayong ma-amaze lang sa Diyos. We should also be His witnesses. His witnesses na ang Diyos natin ay buhay, eternal, dakila. Why? How? We know Him. We trust Him. Di lang mga bagay temporal na ang ating ipinagkatiwala sa Diyos. From our saving faith, ipinagkatiwala na natin ang even the eternal destiny ng ating kaluluwa. Why? He chose us to believe and trust Him. Oh, thank God. Kung hindi sa pagtawag ng Diyos, pagpili ng Diyos, we don't care about the true God. I don't care about the true God. Probably we only care ourselves, we only care for ourselves, we only care for the world, we only care for our plans, we only care for our mga pangarap sa buhay. We only care for paano tayo magiging popular, paano tayo magiging sikat, paano tayo magiging mayaman sa mundo. Maaring yun lang ang mga bagay nating pinagkaabalahan. We care for. But thanks be to God sa kanyang pagtawag sa atin na magiging saksi. I know Him. I trust Him. And I will keep on knowing Him. I will keep on trusting Him. And I will keep on understanding, praying to understand His ways sa bawat araw. Hallelujah. Chose us to be a witness. Saksi tayo sa kanyang existence. Ang kanyang existence is what? Before the creation day, I am He. Meaning from eternity to eternity, that's God's eternalness. That God's being. Saksi, that's nasa verse 13. Sa verse 13 rin, we are witnesses to God's sovereignty. Sa verse 13 pa rin yan, before me, no God was formed, nor shall there be any after me. Ang mga Diyos-Diyosan ay gawa lang, gawa-gawa lang, lumitaw lang, kahit pa ang mga entities behind the idols. Alam na natin kung alin, ano, at sino-sino ang mga nasa likod ng mga Diyos-Diyosan. At yun ay ang mga spirits. Demons, sabi ni Apostol Pablo. Kahit yun sila, kahit ang mga, sabi nating, living things behind those Diyos-Diyosan, those idols and gods, ay Diyos ang pinagmulan. And yet, ang Diyos is eternal, the great eternal, the great sovereign. And before Him, there's no one, no God was formed, nor there shall be any after. Saksi rin tayo sa katotohanan, ang Diyos ay may mga pangako at may mga plano. I declared, sabi niya, I proclaimed, I saved.
Kahit sa ating mga buhay, hindi lamang bilang saksi, kundi bilang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, alam na natin na before the foundation of the world, nakalatag na ang mga plano niya para sa atin. Yan ang Diyos nating pinaglilingkuran at nakilala dahil pinili niya tayong makilala siya. Pinili niya tayong pagsampalatayanan siya. At ang Diyos na yan ay may mga plano sa ating mga buhay, and even He has declared the end from the beginning. Established na ang ating eternal destiny in Christ Jesus, sabi ng banal na kasulatan. Established na ang ating glorification, ang ating kaluwalhatian in Christ Jesus. Kagaya ng established na ang ating salvation at redemption sa ating Panginoong Kristo Jesus. Saksi tayo niyan sa mga bagay na yan, mga kapatid, sa dakilang pagliligtas ng Diyos at kahit sa kanyang pagiging Diyos sa atin. Purihin ang Panginoon. So what does it means for us, mga kapatid? Simple lang sa gabing ito ang nais ko iparating. Kung tunay tayong namangha sa pagiging Diyos ng ating Diyos na sinasamba, and it's because He chose us to be His witnesses, then we should be acting like His witnesses. Ano ba ang isang saksi? Anong ginagawa ng isang saksi? A witness tells and shares what he sees and what he hears. Salamat sa Panginoon dahil tayo yung sinabi ni Jesus, blessed are they who believes, Thomas, kaya hindi nakakakita at hindi literally nakakikita at nakakarinig sa akin. Tayo yun, mga kapatid. In these last days, in this last of the last days, in this end times, we are born in such a time as this, pero mga saksi tayo ng Diyos, but we hear, we see, we believe, we experience the God of the Bible, the true and living God. Hindi bulag at bingi na Diyos ang ating sinampalatayanan. Ang ating sinaksihang Diyos ay ating narinig na na-experience. That's the biblical meaning of yada. Know God by experience. At bakit nakaka-relate tayo sa ating sinampalataya ng Diyos? Ang ating Panginoong Kristo Jesus, well, we are New Testament believers, New Testament witnesses. Paano tayo nakaka-relate at bakit nakaka-relate? Paano natin naramdaman? Paano natin nahawakan? Paano natin nakikita ang Diyos na ipinapangaral ng banal na kasulatan, especially sa New Testament? Alam niyo ba I will skip, diretso ako sa 1 John 1:1. That which was from the beginning, which we have heard, hindi yung beginning doon sa Logos 1:1. Beginning ng pagdating ng Logos made flesh. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked, and our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. Nakita nila dyan, nakita ng mga apostol, narinig, nakasama nila, nahipon nila, nahawakan nila. Verse 2, this life appeared, we have seen it and testify it to you. Silang una mga eyewitnesses ng Diyos na nahayag sa laman at ang pangalan ay Panginoong Kristo Jesus. Ang Diyos na ito, ang salita ng buhay na nasa pasimula at ngayon nung nagkatawang tao, nahawakan, nakita, nakausap ng mga apostol, the eyewitnesses, sabi nila, ang buhay na ito ay nagpakita and we have seen it and testify to it. And we proclaim to you the eternal life. Salamat sa kanilang paghayag, sa kanilang pangangaral. At umabot sa atin ang mga bagay na yon na kanilang nakita, sa kanilang pagsasaksi, sa kanilang nakita na ang buhay ay nagkatawang tao at ang pangalan ay Panginoong Kristo Jesus. Ipinangaral nila, prinoclaim nila. At ngayon ating sinampalatayanan. Bakit nakarating sa ating panahon? At bakit sa ating panahon, kahit sa dulo na ng mga panahon, tayo nagiging mananampalataya, tayo nagiging mga saksi rin ng nag-iisang Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Because simply God chose you and me to believe Him, to know Him, and to understand the ways of the living God in Christ Jesus.
So be a living witness, mga kapatid. At ang witness, sa Greek word na martoros or martores, ay nanggaling ang word ng martyr. So let's be loyal hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Ang isang saksi na in-endorse ng Panginoon. Napakaganda yun. But Israel, you are my witnesses. Yun din ang sabi ng Panginoong Kristo Jesus, Yahweh we made flesh, Yahweh in the flesh, Jesus Christ. Sa Acts 1:8, ye are my witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Sa dulo ng sa buong mundo at sa dulo ng mga panahon, at salamat sa ating nadatnan tayo, naabutan tayo, kahit sa panahong kagaya nito mga kapatid, na it's us against the world. And yet, let's stand sa ating witness stand mga kapatid bilang mga saksi ng nag-isang buhay na Diyos. Buhay na Diyos by experience. Diba? Sabi ng Panginoon, that they may know Thee, know You. And knowing You is eternal life. At ang knowing na yan, we understand already mga kapatid sa mga pag-aaral. Hindi lang yan intellectual knowledge, kundi experiential knowledge. Paano natin siya ma-experience? Hindi, ang mga believer ng ibang mga pananampalataya, they're dead. Muhammad, Buddha. Pero ang ating sinampalatayanan, paano tayo nakaka-relate? Paano na-experience natin ang kanyang buhay? Paano na-quicken at na-enliven ang buhay mismo ng Panginoong Kristo Jesus? It's because ang ating Panginoong Kristo Jesus is alive and living. And in fact, dwelling in us. That's our God, our Lord Jesus Christ. Being witness sa Kanya, mga kapatid, ay hindi lang intellectually. We thank God na every time may pangaral ng salita ng Diyos, nilalagyan, sinisidlan ng ating mga sisidlang mo spiritual na mga bagay ng salita ng Diyos. But kasama diyan ay ang tunay na karanasan sa ating Diyos na pinaglilingkuran, ang Diyos na nag-endorse, nagpili sa atin. Of course, una, pumili sa atin para magiging saksi. At ngayon, in-endorse niya. Versus the world. Versus the nations. Kung magsumon ulit ang Diyos sa ating panahon. I pray mga kapatid na kahit ang NLH, ang mga saksi, ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya sa huling mga araw na ito, ay kayang endorse din ng Panginoong Kristo Jesus, but you are my witnesses. Don't be afraid to be a witness ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kung paano in-endorse, walang nagbago kay Yahweh sa kanyang bansang Israel, kahit na nandun na sa captivity, na humaling na sa ibang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa, natuksong sumamba sa kanila, sumunod sa kanila. Pero ang endorsement pa rin ng Diyos sa kanyang bayan, Israel, you are my witnesses. I have chosen you. Si Jesus Christ, sa huling bahagi ng iglesia sa huling panahon na ito, naway makaya niyang endorse sa crooked and perverse generation, these are my witnesses. Mga matatapang, living the holy lives. At hindi mahiyang sabihin, I am a living witness ng buhay at tunay na Diyos ng banal na kasulatan, ang Panginoong Kristo Jesus. How? He has chosen me to know Him. He has chosen me to believe Him, to trust Him. He has chosen me to understand His ways. And He is living in me. Hindi tayo mga eyewitnesses, mga kapatid. Alam niyo, may tatlong klaseng witness testimony. Eyewitnesses, expert witnesses, at character witnesses. Probably tayo ay nandito sa pangatlo. Tayo ay mga character witnesses ng ating Panginoong Kristo Jesus. How? Through His Holy Spirit na nananahan sa atin. Sinampalataya na natin ang salita ng mga eyewitnesses. Yun yung nabasa natin sa 1 John 1:1. Salamat sa kanilang pag-proclaim bilang eyewitnesses ng Panginoong Kristo Jesus sa kanyang death and resurrection. Sila Pedro, sila Pablo,
Mabasa natin yan sa Acts, first chapters ng Acts. Acts 2:32, si Pedro ang nagpatotoo bilang eyewitness sa resurrection ni Jesus. Sa chapter 22 ng Acts, si Pablo naman ang nagpatotoo bilang eyewitness din sa buhay na Panginoong Kristo Jesus. Sa atin, di tayo eyewitnesses sa buhay, death and resurrection ng ating Panginoong Kristo Jesus, but we believe Him. Thanks be to God. Pero tayo'y mga character witnesses ng ating Diyos na sinasamba dahil kilala natin, sinampalataya na natin, naintindihan at naunawain natin ang Kanyang mga pamamaraan. Oh, hallelujah. Sa aking pagtatapos, let me share this non-biblical thing na research ko lang ng isang decorum, ng isang dapat ginagawa ng isang saksi sa courtroom, sa real court dito sa lupa. And let's just see how a Christian witness ng Panginoong Kristo Jesus should act. Una, sa mga mapipiling saksi, sa magiging saksi doon sa korte, ito yung dapat suggestion or advice ng mga prosecutors, ng mga attorneys sa mga magsasaksi. Hindi naman siguro tayo makaranas na ikay magiging saksi at tatayo doon sa Senado at magiging witness doon, expositor, sa isang expose. But we are Christian witnesses, right? Yan ang paksa natin sa gabing ito. Gusto ko lang i-share and paano natin ito ma-relate sa isang Kristiyanong saksi ng ating Panginoon. Sabi dito sa isang prosecution website online, ang isang saksi, you are sworn to tell the truth. Dapat lang. Or else, bulaang saksi meron. Sabi ang magiging saksi sa isang korte, sa Senado, or sa Supreme Court, sa Municipal Trial Court, RTC, you are sworn to tell the truth. We are sworn to tell the truth about the Lord Jesus, about the Word of God. Nothing but the truth. Pangalawa, a neat appearance and proper dress in court are important. Hindi ka panipaniwala siguro isang saksing gusgusin at parang lagalag sa anguno. Ang isang magiging saksi sa mga korte, a neat appearance and proper dress in court and important. Anong sabi ng banal na kasulatan? Walk worthy of the calling. Bilang isang saksi ng tunay at buhay na Diyos. Hindi yung saksi-saksihan. Hindi yung Kristiyano-Kristyanuhan, kundi tunay na saksi. Pangalawa, avoid distracting mannerisms. Pag ikay tumayo sa witness stand, saan man korte, sabi ng isang prosecution website, avoid distracting mannerisms. Yung, ako po ay nakakita 2:00 ng hapon, Your Honor, avoid distracting mannerisms. Christian witness, ang daming distractions sa mundong ibabaw na makapag-distract sa ating pagiging saksi sa ating Panginoon. Avoid them. Sabi pa nga ng banal ng ating propeta, be totally separated from them, my witnesses. Pangapat, be serious in the courtroom. Sinong hindi seryoso ditong saksi ng ating Panginoon? Be serious in this courtroom ng sanlibutan, mga kapatid, because the world is watching our witness. The world is watching our lives. And that's why maraming madi-discourage. Pag in-invite mo, born again kayo, tapos kapitbahay namin, born again din. And yet, this and that. Brothers and sisters, sabi ng isang prosecution website, be serious in the courtroom kung sakaling ikay matawag ni Senate President para magiging saksi. Or sinong Supreme Judge natin ngayon. Number 5, speak clearly and loudly enough so that the farthest juror can hear you easily. Hindi ito mga silent witnesses. Tayo yung mga hindi tahimik na mga saksi. Speak clearly about your faith, about being a witness ng Panginoon. Speak loudly enough. Don't be timid
no more. Dahil lang sabi ng Panginoong Jesus bago bumaba ang Espiritu Santo, you will be my witnesses, but wait and tarry in Jerusalem. Dahil may ibibigay ako sa inyong power behind being what a witness is. And that is the Holy Spirit. Number 6, listen carefully to the questions asked of you. Every Christian is an apologist. Agree? Or every Christian is a theologian? Can you agree? Kung nag-study tayo ng salita ng Diyos, kung tayo ay minsan hanggang ngayon ay dapat marunong dumepensa or magbigay ng answer, sabi ni Pedro, sa mga nagtatanong sa ating pag-asa, sa ating pananampalataya. Saksi ka ba? Yeah, I'm a witness. Jehovah? Hindi. Born again. Witness. Pero listen carefully to the questions asked of you. Tayo mga Christian witness ng ating Panginoon, pakinggan natin ang matanong. Uy, bakit hindi kayo nagpapalda? Ay, baliktad. Bakit hindi kayo nagpapantalon? Bakit wala kayong ganito at ganire? Pakinggan natin ng maayos. Mamaya, mali rin ang maibigyan nating sagot at witness answer. Last 3, answer only the question you are asked. Maganda yan sa usapan. Maganda yan sa one-on-one witnessing. Huwag ka nang turapag pa o share ng hindi maunawaan ng iyong kausap. Sa pag-aral nga namin ng aming Thursday group ay about soul winning and witnessing. Kilalanin, alamin ang background ng kausap. So bilang saksi, answer only the question you are asked. Kahit pa tumitigabog na yung puso mo sa pag-share ng 7 church ages, ng revelation of the 7 seals, ang iyong kausap naman ay wala pang kaalam-alam ng ganun. But bilang saksi ng ating Panginoon, answer only the question you are asked. Applicable rin yan sa mga Kristiyanong saksi. Verse 8, number 8, always be courteous. Dapat ang mga Kristiyanong saksi. Huwag kang hindi magalang sa labat. Sabi nga, doon sa korte, ina-address mo dapat ang judge, Your Honor. Ang Panginoon, ginagalang ba natin ang ating Panginoon, mga kapatid? And lastly, above all, and this is the most important, sabi doon sa website na yun, do not lose your temper. Bilang saksi doon sa korte, pag ikaw napipikon, sabi doon, the juror or the judge may magduda na sa iyong credibility bilang saksi. Kasi pag cross-examine ng mga abogado, tunay ba? Tunay ba ang sabi ng Diyos na huwag kainin? Ang galing ng cross-examiner, mga kapatid. Bilang saksi, according to this temporal at natural witness, above all and most important, do not lose your temper. Yan ba ang saksi ni Jehovah? Kaya siguro yung mga Jehovah's Witnesses, pag nagbibigay ng mga babasahin at dinidebate ng mga INC, tahimik lang, malumanay. Dahil siguro, alam nila, dahil bilang saksi, we should not lose our temper. Of course, tayo mga kapatid, whatever the arguments, huwag tayong makipag-argumento, huwag nating idaan sa pagtatalo ang salita ng Diyos at pagbabahagi ng pananampalataya natin bilang saksi ng nag-isang buhay at tunay na Diyos, ang ating Panginoong Kristo Jesus, do not lose your temper. Okay? Just be Christian. At yun ay mga suggestions lang naman. Of course, yun ay mga napakainam na suggestions sa mga magiging saksi sa natural court dito sa lupa. How much more ang mga saksi ng ating Panginoon? There are many, many things we should observe bilang sabi ng banal na kasulatan, but you are my witnesses. Salamat sa endorsement ng Panginoon. Hindi lang yung endorsement temporally or in the future. Before the foundation of the world, He has chosen us to be God's witnesses. Mari bang palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid? So take our stand bilang saksi ng buhay na Diyos. Can we say Amen? Ang ating Diyos ay buhay. Amen. Ang ating Diyos ay Savior. Glorious, Almighty, Tremendous. At tayo'y magsitayo. Naniyahan ko ang bawat isa sa gabing ito. Hallelujah. You are chosen. You have been chosen. I have been chosen
to be God's witness. Consider it a privilege, yes, or consider it one of the blessing in the heavenly places in Christ Jesus na magiging saksi ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sa dulo ng mga panahong ito, the perverse and crooked generation, we were born in such a time as this, mga kapatid, bilang mga saksi rin ng ating Panginoon. Hallelujah. Bago tayo magpuri at umawit sa Panginoon, nais kong magpasalamat. Maraming salamat po, Panginoon, our amazing, awesome, nag-iisang Diyos na buhay, eternal, sovereign, living. Sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian. All I pray, Panginoon, ang pusong ito, hanggat ito'y tumitibok, nawa hindi mawala ang pagkamangha sa iyo, Diyos. Hindi lamang, of course, hindi lamang sa aking mga awit, sa aking mga pagpupuri, pagsamba sa iyo, Diyos, sa mga awit. Kundi every time I read your word, meditated in your, contemplate your godness, I pray na ang puso at kaluluwang ito ay patuloy na mamangha at mamangha lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. I pray for the whole church. We can only be lively, nag-aalab sa aming pagwi-witness kung ang aming mga puso ay hindi rin tumitigil sa pagkamangha sa iyo, Diyos. Our witness to the world will only flow sa aming pagkakilala sa iyo, sa aming pagtitiwala at pagsampalataya sa iyo, at sa aming pagkaunawa sa iyong mga pamamaraan sa aming mga buhay. You have proven true sa aming mga buhay sa pagiging Savior. You have proven true sa pagiging provider. You have proven true sa pagiging healer. You have proven true sooner, Panginoon, that you are our resurrection and you are our life. You are the God of our body change. At sa mga bagay na yan, tinataas at pinupuri ka namin. Thank you so much, Lord, for your simple words. Thank you so much, Lord, for your word. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Awit tayo ng isang masayang awit, mabilis na awit. Our God is tremendous. It's still a worship song. Kahit fast ang tempo. And let's sing it, worshiping our tremendous God. Say amen? Lahat ay magpuri, lahat ng may pagkamangha sa Diyos. Worship Him. When I'm in need, I call on the Lord. Amen. And He hears me. Yes, He helps me. He is faithful and true. Won't forget He's so. My companion, my best friend. The only true God. True God. Amen. Greater, wonderful Savior, Jesus, the Lion of Judah. Our God is tremendous. His strength never failing. He goes through the fire just to save the sea. Thank you, Lord. Yes, He He's almighty. He sends His angels to guide me. There is no storm too powerful. Our God, amen. Our God In simplicity, revealed in you and me, came down from His glory and gave us the victory, the greatest love story. Taasan mo konti. Taas konti. When you're in trouble, Jehovah Nissi, the great enforcer, God, God Almighty, amen. fight your Battles, oh yes, He will stand for you. Your victory will come, not the way you think it should, but my great Jehovah just loves about. That's our God. Your position, watch the miraculous. Be a witness. Hallelujah. For our God is tremendous. His strength never failing. He goes through the fire just to save
a sinner. Yes, He is Almighty. He sends His angels to guide me. There is no storm too powerful our God cannot handle. Our God in simplicity revealed in you and me, came down from His glory and gave us the victory. The greatest for the last time, second verse. When you're in trouble, He is Jehovah Nissi. He's the great enforcer. He's God Almighty, amen. Fight our battles, oh yes, He will stand for you. Your victory will come like the way you think it should. But my great Jehovah just loves the paradox. Just stay in your position. What's the miraculous? Oh, hallelujah, hallelujah. Our God is tremendous. His strength never failed. He goes through the fire just to save a sinner. Yes, He is Almighty. He sends His angels to guide me. There is no storm too powerful our God cannot handle. Our God in simplicity revealed in you and me, came down from His glory, gave us the victory, the greatest for the last time. Our God is tremendous. His strength never failed. He goes through the fire just to save a sinner. Yes, He is Almighty, and He sends His angels to guide me. There is no storm too powerful our God cannot handle. Our God in simplicity revealed in you and me, came down from His glory and gave us the victory. The greatest love story came down from His glory and gave us the victory. The greatest love story came down from His glory. The greatest love story. Hallelujah! I'm amazed at my God, but I am also blessed that I am His witness. May I be strong, may I be faithful, and may I be brave to be His witness in this crooked and perverse generation. That's my prayer and my prayer for all of us. God bless you. Saints, balik ko na sa ating MC.